Wala kang kwentang anak. Akala mo ba mabubuhay kami sa mga piyesa ng radyong yan? Puro ka na lang kalikot, pero ang bulsa mo naman ay butas. Ang matatalim na salitang yon ay kasabay na dumagundong ng isang malakas na pagbagsak. Kumalat sa sementadong sahig ang pirapirasong plastik, bakal at mga wiring matapos ihampas ni Aling Ising ang lumang radyo na parang isang basurang walang halaga. Ang tunog ng pagkasira ay tila umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kanilang masikip na bahay. Ngunit mas malakas ang naging epekto nito sa dibdib ni Ramon. Para bang hindi lang ang radyo ang nabasag, kundi pati na rin ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi at pag-asa. Nanatiling nakatayo si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na pantalon. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiwas. Tinitigan niya lamang ang mga piraso ng radyo na nakakalat sa paanan ng kanyang ina. Yun ang radyong iniwan ng kanyang itay. Ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa masasayang alaala ng nakaraan at ang tanging instrumento na naglapit sa kanya kay Elena. Ngayon, isa na lamang itong tambak ng basura sa sahig. Ang ulan sa labas ay humahampas sa kanilang bubungang yero, lumilikha ng isang maingay at walang humpay na ritmo na tila nakikisimpatya sa kaguluhang nangyayari sa loob. Masangsang ang amoy ng lumang kahoy at dampang lupa, humahalo sa amoy ng hapong katawan ni Ramon, nakakatapos lang sa maghapong trabaho. Ma, inayos ko lang naman yan para ibenta sana. Mahina at garalgal ang boses ni Ramon, pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang panga. Pangdagdag sa gamot mo. Gamot? O pang-inom mo at pambababae? Bulyaw ni Aling Ising. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na tila ba hindi siya ang inang inalagaan ni Ramon sa nakalipas na 20 taon. Hinahapo siya sa kanyang pagsigaw. Hawak ang kanyang dibdib para lalong idiin ang kanyang pagiging biktima. Tingnan mo ang mga kapatid mo. Gutom sila. Si Junior, kailangan ng sapatos. Si Nene, bayad sa school project. Ikaw, inuuna mo pa ang pesteng radyo na yan. Wala ka talagang utang na loob. Matapos kitang iluwal at palakihin, ganito ang isusukli mo sa akin? Nasa isang sulok ang mga kapatid ni Ramon. Nakayuko sila. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Si Junior, na kolehiyo na at laging humihingi ng pang-load, ay nagkukunwaring abala sa cellphone. Si Nene naman ay nakatago sa likod ng pinto. Walang imik, walang nagtanggol. Walang nagsabi na si Kuya Ramon ang nagpaaral sa kanila. Si Kuya Ramon ang hindi nag-asawa para may makain sila. Ang katahimikan nila ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ng kanyang ina. Para itong patalim na dahan-dahang bumaon sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumuhod si Ramon, hindi para humingi ng tawad, kundi para pulutin ang mga piraso ng radyo. Ang kanyang magagaspang na daliri, na sanay sa langis at grasa ng makina, ay nanginginig habang dinadampot ang speaker na sira na ang diaphragm. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puso, mas masakit pa sa paso ng makina o hiwa ng bakal. Ito pala ang pakiramdam ng maubos. Ito pala ang pakiramdam ng mapiga hanggang sa huling patak at itapon kapag wala ng pakinabang. Ano? Magliligpit ka na lang ba dyan? Dinuro siya ni Aling Ising. Kung wala kang maiuuwing pera ngayong gabi, lumayas ka. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo napupunan ang pagkukulang mo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Napahinto si Ramon. Ang salitang lumayas ay parang hatol na matagal na niyang hinihintay pero kinatatakutan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina, ngunit may kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya upang tumuwid ng tayo. Napahawak siya sa bulsa ng kanyang basang polo shirt. Sa loob noon ay may isang lukot na papel, isang tiket sa bus papuntang Manila na binili niya noong nakaraang linggo pa. Ilang beses na niyang binalak umalis para magtrabaho sa malayo at buuin ang sarili niyang buhay,
Pero lagi siyang bumabalik dahil sa awa. Dahil sa takot na baka mamatay ang nanay niya kung wala siya. Pero ngayong gabi, habang tinititigan siya ng kanyang ina na parang isang estranghero, na-realize ni Ramon na ang awa ay isang patibong. "Sige po ma," bulong ni Ramon. Ang boses niya ay walang galit, kundi puno ng pagod. Isang pagod na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. "Aalis na po ako." Hindi na siya nag-impake. Wala naman siyang ibang pag-aari, kundi ang suot niyang damit at ang mga basag na piraso ng radyo na isinilid niya sa kanyang bulsa. Tinalikuran niya ang kanyang pamilya, ang pamilyang inuna niya, bago ang kanyang sarili. Ni hindi na siya lumingon nang marinig niya ang huling hirit ng kanyang ina. "Sige, umalis ka. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Babalik ka ring gumagapang sa akin." Paglabas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na hangin at ulan. Ang lamig ay agad na tumagos sa kanyang balat, ngunit manhid na siya. Naglakad siya sa maputik na daan ng hasyenda, palayo sa mga ilaw ng kabahayan, palayo sa buhay na pilit niyang binuo pero winasak lang ng iba. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila hinihila siya ng lupa pabalik. Pero pinilit niyang ihakbang ang kanyang mga paa. Naghalo ang luha at ulan sa kanyang mukha. Bakit ganito? Bakit kung sino pa ang nagbigay ng lahat, siya pa ang walang tinira para sa sarili? Saan siya nagkulang? Ang mga tanong na yon ay umiikot sa kanyang isipan, sumasabay sa dagundong ng kulog sa kalangitan. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa makarating siya sa gilid ng highway. Madilim ang paligid, tanging ang paminsan-minsang kidlat ang nagbibigay liwanag sa madulas na aspalto. Pagod na siya. Hindi lang ang katawan niya ang bumibigay, kundi ang kanyang espiritu. Gutom, lamig at sakit ng loob, sabay-sabay na dumapo sa kanya. Naramdaman ni Ramon ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang kanyang mga binti ay tila naging bulak. Napahawak siya sa isang poste ng kuryente para hindi matumba, pero dulas ng bakal ay hindi nakatulong. Unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Mula sa malayo, may dalawang matatalim na ilaw ang humawi sa dilim. Ang liwanag ay palaki ng palaki, papalapit ng papalapit, kasabay ng tunog ng makina ng isang sasakyan na humahagibis sa basang kalsada. Gustong kumaway ni Ramon, gustong humingi ng saklolo, pero wala nang boses na lumabas sa kanyang bibig. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Bumagsak si Ramon sa maputik na gilid ng kalsada. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa piraso ng basag na radyo. Ang huling narinig niya, bago siya tuluyang lamunin ng dilim, ay ang pagtinis ng preno ng sasakyan na pilit humihinto sa madulas na daan. At ang liwanag na tumama sa kanyang mukha ay tila ang huling paalam ng mundong ito. Ang unang bumungad sa kanya ay ang nakasisilaw na liwanag, kasunod ay ang masangsang na amoy ng alkohol at gamot na tila sumisiksik sa kanyang ilong. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Ramon, at sa bawat pagsubok niyang idilat ang mga ito, isang matinding kirot ang pumupukpok sa kanyang sentido. Nasaan siya? Patay na ba siya? Kung ito ang kabilang buhay, bakit parang ang bigat pa rin ng kanyang dibdib? Bakit nararamdaman pa rin niya ang hapdi ng mga sugat na hindi nakikita ng mata? Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri. May naramdaman siyang malambot na tela. Marahil ay kumot. Ngunit ang higit na pumukaw sa kanyang diwa ay hindi ang lamig ng aircon o ang tigas ng kama. Ito ay ang pamilyar na amoy ng pabango. Isang pinaghalong samyo ng sampagwita at mamahaling sabon na minsan na niyang nalanghap noon. Ang halimuyak na yon ay nagsilbing susi upang buksan ang kandado ng kanyang alaala. Hinihila siya pabalik sa isang mainit na hapon. 6 na buwan na ang nakararaan. Tila umurong ang oras at ang puting kisame ng klinika ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng maalikabok at maingay na bubunga ng talyer sa Hacienda Vergara. Bumalik ang kanyang gunita sa araw na yon. Tirik na tirik ang araw at ang init ay tila tumatagos sa manipis na yero ng paggawaan. Nasa ilalim si Ramon ng isang dambuhalang generator
Ang kanyang mukha at mga braso ay nangingitim sa langis at grasa. Tumutulo ang pawis mula sa kanyang noo, humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Sanay na siya sa ganito, sa ingay ng makina, sa init, sa pagod. Ito ang mundo niya, isang mundong puno ng bakal at langis, malayo sa mararangyang mansyon ng mga amo. Biglang tumahimik ang paligid, hindi dahil namatay ang makina, kundi dahil sa pagpasok ng isang figura sa pintuan ng talyer. Mula sa kanyang pwesto sa ilalim ng makina, nakita ni Ramon ang isang pares ng malilinis na sapatos. Dahan-dahan, siyang dumulas palabas, pinupunasan ng kanyang mga kamay sa maruming basahan na nakasabit sa kanyang bulsa. Pag-angat ng kanyang tingin, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Elena Vergara, ang anak ng may-ari ng asyenda, nakasuot ito ng simpleng puting bestida na lumilipad ng bahagya sa hangin, at ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Sa gitna ng madumi at magulong talyer, para siyang isang liryo na tumubo sa gitna ng putikan. "Magandang hapon po, Ma'am Elena?" Bati ni Ramon. Mabilis na yumuko bilang paggalang. Ramdam niya ang hiya. Ang dumi-dumi niya para humarap sa isang tulad nito. "Ano pong kailangan niyo? Kung hinahanap niyo po si Sir Franco, nasa opisina po siya." Ngumiti si Elena. At sa sandaling iyon, nawala ang pagod ni Ramon. Hindi ito ang nangiting pilit na ibinibigay ng mga mayayaman sa kanilang mga tauhan. Ito ay ngiting umaabot sa mata. "Hindi ko hinahanap si Franco, Ramon," malumanay na sagot ni Elena. Ang boses nito ay parang musika sa gitna ng ingay ng asyenda. "Ikaw ang hinahanap ko. Nabalitaan ko kasi na ikaw ang pinakamagaling mag-ayos ng mga lumang gamit dito." May inilabas si Elena mula sa paper bag na dala niya. Isang lumang radyo, vintage, gawa sa kahoy ang kaha, at ang tela sa harap ng speaker ay medyo naninilaw na sa kalumaan. Agad na kuminang ang mga mata ni Ramon. Kilala niya ang modelong ito, isang Zenith Transoceanic mula pa noong dekada 50, isang obra maestra. "Ito ang radyo ng lola ko," paliwanag ni Elena habang maingat na ipinapatong ang radyo sa maruming mesa ni Ramon na tila hindi alintana ang alikabok. Sabi ng iba, itapon ko na daw. Bumili na lang daw ako ng bago at Bluetooth speaker. Pero iba ang tunog nito, di ba? May kaluluwa. Tumango si Ramon, hindi makapaniwala na may nakakaintindi sa kanya. "Opo, ma'am. Ang mga bagong gamit ngayon, madaling palitan. Pero ang mga ganito, kapag inayos, parang bumabalik ang mga alaala." Sinimulan ni Ramon na kalikutin ang radyo. Habang abala siya sa pagsusuri ng mga tubes at wiring, napansin niyang hindi umalis si Elena. Sa halip, humila ito ng isang lumang bangkito at umupo sa tabi niya. Nagulat si Ramon. Ang mga amo, kadalasan ay iniiwan lang ang utos at bumabalik na lang kapag tapos na. Pero si Elena nanatili. "Uminom ka muna," alok ni Elena, sabay abot ng isang termos na dala niya. "Kape yan. Alam kong kanina ka pa nagtatrabaho." Natigilan si Ramon. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Mabahiyo, puno ng grasa, itim ang mga kuko. "Nakakahiya po, ma'am. Madumi ang kamay ko." Sa halip na mandiri, kumuha si Elena ng tissue at inilapag ang kape sa tabi ng radyo. Tinitigan niya ang mga kamay ni Ramon ng may halong lungkot at paghanga. "Ramon," tawag nito, "kumusta ka?" Isang simpleng tanong, dalawang salita, pero parang bombang sumabog sa dibdib ni Ramon. Sa loob ng maraming taon, walang nagtanong sa kanya niyan. Ang tanong ng nanay niya, "May sweldo na ba?" Ang tanong ng mga kapatid niya, "Kuya, pahingi naman." Ang tanong ni Franco, "Tapos na ba ang trabaho?" Walang nagtanong kung kumusta siya, kung pagod na ba siya, kung kaya pa ba niya. Napalunok si Ramon. May kung anong bumara sa lalamunan niya. "Ayos lang po, ma'am. Trabaho lang. Hindi yan ang tinatanong ko," sabi ni Elena.
Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Ramon. Ang tinatanong ko, ikaw, masaya ka ba? Hindi nakasagot si Ramon. Sa halip, ibinaling niya ang atensyon sa radyo. Mas madaling ayusin ang sirang circuit kaysa sagutin ang tanong na yon. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw ng may katumpakan, hinihinang ang putol na koneksyon, nililinis ang mga alikabok na bumabara sa tuner. Ito ang kanyang lengguwahe, ang pag-aayos ng mga bagay na sira, dahil ang sarili niyang buhay ay hindi niya maayos. Pagkalipas ng ilang minuto, isang mahina at garalgal na tunog ang lumabas sa speaker. Pinihit ni Ramon ang dial ng dahan-dahan. Ang garalgal ay unti-unting naging malinaw na static hanggang sa mahuli nito ang isang istasyon. Isang pamilyar na intro ng gitara ang pumailan lang sa hangin. Isang lumang kundiman. Minamahal kita. Sinta! Napangiti si Elena. Isang ngingiting puno ng nostalgia. Gumagana na! Bulong niya. Napatingin si Ramon kay Elena. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng bumbilya sa talyer, habang tumutugtog ang malungkot ngunit matamis na kanta, naramdaman ni Ramon ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Hindi ito ang pintig ng takot o pagod. Ito ay pintig ng isang pusong matagal nang natutulog at ngayon ay biglang nagising. Humina ang ingay ng paligid. Tila silang dalawa lang ang tao sa mundo. Si Elena ay sumabay sa himig ng kanta. Humuhuni ng mahina. Ang kanyang boses ay malambing, parang haplos sa pagod na diwa ni Ramon. Gusto sanang sabihin ni Ramon na maganda ang boses nito, pero natakot siyang basagin ang mahika ng sandaling iyon. Ang galing mo, Ramon, sabi ni Elena. Nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Salamat sa pagbuhay ng alaala ng lola ko. Akmang sasagot si Ramon nang biglang bumukas ng padabog ang pinto ng talyer. Ang mahika ay naglaho, napalitan ng malamig na hangin ng realidad. Elena! Ang boses ay galing kay Franco. Nakatayo ito sa pintuan. Suot ang kanyang plansadong uniforme ng manager. Ang muka ay nakasimangot habang palipat-lipat ang tingin kay Ramon at kay Elena. Pumasok ito ng mayabang. Ang bawat hakbang ay tila nagpapahiwatig na siya ang may-ari ng lugar. Kanina pa kita hinahanap, sabi ni Franco kay Elena, bago balingan ng masamang tingin si Ramon. At ikaw, Ramon, tapos na ba ang generator? Oras ng trabaho ngayon, hindi oras ng pakikipaglandian. Yumuko si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay muling kumuyom. Tinatapos na po, sir. Inayos ko lang po saglit ang radyo ni Ma'am Elena. Radyo? Ngumisi nang nakaluloko si Franco. Talaga naman, Elena. Bakit mo pa pinag-aaksayahan ng panahon ang mga basurang yan? At bakit dito ka pa nagpupunta? Ang dumi-dumi dito? Halika na sa opisina. May aircon doon. Wala akong nakikitang basura dito, Franco. Malamig na sagot ni Elena. Tumayo siya at binitbit ang radyo, pero bago siya umalis, humarap siya muli kay Ramon. Salamat sa kape at sa musika, Ramon. Hayaan mo, babayaran ko ang serbisyo mo ng tama. Hindi tulad ng iba dyan na puro utos lang. Iniwan ni Elena si Franco na nakatunganga. Ngunit bago sumunod si Franco, lumapit ito kay Ramon at bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy sigarilyo at malisya. Huwag kang mangarap ng gising, Ramon. Langit siya, lupa ka, at ang lupa, tinatapakan lang. Nakita ni Ramon na may sinenyasan si Franco. Isang lalaking nakatayo sa labas. May hawak na kamera. Ngumisi ang lalaki at tumango. Hindi iyon naintindihan ni Ramon noon, pero ngayon ay alam na niya. Ang alaala ay biglang naglaho nang maramdaman ni Ramon ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang palad. Bumalik siya sa kasalukuyan, sa puting kwarto ng klinika. Masakit pa rin ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay parang binugbog ng paulit-ulit. Pero ang init sa kanyang kamay ay totoo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata.
Nakaupo sa tabi ng kanyang kama, si Elena. Mugto ang mga mata nito, halatang katatapos lang umiyak. Nakasuot ito ng simpleng damit pantulog na napatungan lang ng jacket. Tila nagmadaling pumunta dito nang mabalitaan ang nangyari. Ramon, garal-galang boses ni Elena. Hinaplos nito ang gasgas sa noo ni Ramon. Sinubukan ni Ramon na hilahin ang kanyang kamay. Nahihiya siya. Pagkatapos siyang itakwil ng sarili niyang ina, pagkatapos siyang ipahiya sa buong bayan, ano pa ba ang mukhang ihaharap niya kay Elena? Isa siyang talunan. Isang walang kwentang anak, gaya ng sabi ng nanay niya. Huwag kang tumingin sa akin, Elena. Paos na bulong ni Ramon. Tumutulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Umalis ka na. Wala na akong maibibigay sa'yo. Wala na akong radyong maaayos. Ngunit sa halip na umalis, mas hinigpitan pa ni Elena ang hawak sa kamay niya. Yumuko ito at idinikit ang noo sa kamay ni Ramon. Humahagulgol ng mahina. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan, bulong ni Elena. Inangat niya ang kanyang mukha. Sa gitna ng luha, may apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi pa nakikita ni Ramon noon. Nakausap ko ang Dr. May Ramon at may nagpadala sa akin ng mensahe. Nanginginig ang boses ni Elena pero puno ng diin. Alam ko na ang ginawa ng nanay mo. Alam ko na ang usapan nila ni Franco. Alam ko na ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang sikretong pilit niyang tinatago. Ang kahihiyan na pilit niyang nilulunok para isalba ang pamilya niya. Alam na ni Elena, hindi totoo yan. Tanggi ni Ramon. Pilit pa ring pinoprotektahan ng ina na nagtakwil sa kanya. Tama na, Ramon. Putol ni Elena. Hinawakan niya ang pisngi ni Ramon gamit ang dalawang kamay. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Sobra na ang sakripisyo mo. Ngayon, ako naman ang lalaban para sa'yo. Hindi kita hahayaang lumaban mag-isa. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, nagsisimula pa lang ang bagyo sa puso ni Ramon, ang bagyo ng pag-asa na humahalo sa takot. Sa loob ng isang lumang bodega, sa dulo ng Hacienda Vergara, malayo sa mapanghusgang mata ng mundo, nakahiga si Ramon sa isang papag na inilatag ni Elena. Ang paligid ay amoy luma at inimbak na asukal, ngunit para kay Ramon, ito ang pinakaligtas na lugar sa balat ng lupa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang lamparang de gas na nakapatong sa mesa. Ang apoy nito ay sumasayaw at gumagawa ng mahahabang anino sa dingding na gawa sa kahoy. Dahan-dahang pinunasan ni Elena ang putik sa braso ni Ramon gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat haplos ng maligamgam na tubig sa kanyang balat ay tila naghuhugas hindi lamang ng dumi, kundi pati na rin ng bigat na kanyang dinadala. Nakatingin lamang si Ramon sa mukha ni Elena. Seryoso, nakakunot ang noo sa pag-aalala, ngunit puno ng pag-iingat. Hindi siya makapaniwala na ang mga kamay na sanay humawak ng mamahaling kubyertos at pumirma ng tseke ay siya ring nag-aasikaso sa isang hamak na mekanikong tulad niya. Sorry, Elena. Basag na bulong ni Ramon. Nadamay ka pa sa gulo ko. Dapat hindi mo na ako dinala dito. Baka hanapin ka ng papa mo. Tumigil ang kamay ni Elena sa pagpunas. Tinitigan niya si Ramon at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ni Ramon ang kislap ng luha na pilit nitong pinipigilan. Umiling ito ng marahan. Wala akong pakialam sa sasabihin nila, Ramon. Sagot ni Elena. Ang boses ay may halong tigas at lambing. Pagod na akong maging sunod-sunuran. Pagod na akong maging trophy daughter na i-display lang nila sa mga party. Dito, kasama ka. Pakiramdam ko tao ako. Inilagay ni Elena ang bimpo sa palanggana at naupo sa gilid ng papag. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Ramon at inilapat ito sa kanyang pisngi. Ang kaibahan ng kanilang mga balat, ang kanya na makinis at maputi, at ang kay Ramon na puno ng kalyo at peklat.
ay tila isang simbolo ng magkaibang mundong pilit nilang pinagdurugtong. Pumikit si Ramon, ninanamnam ang init ng balat ni Elena, at ang alaala ay muling humila sa kanya pabalik sa mga nakaw na sandali ng kanilang pagmamahalan. Bumalik ang kanyang diwa sa mga hapon noong nakaraang 3 buwan. Ang kanilang tagpuan ay hindi sa mga mamahaling restaurant, kundi sa likod ng pampublikong paaralan kung saan nagbo-volunteer si Elena tuwing Sabado. Habang nagtuturo si Elena sa mga bata, palihim namang inaayos ni Ramon ang mga sirang bentilador at pundyong ilaw ng eskwelahan. Libreng serbisyo na ang tanging bayad ay ang makita si Elena na nakangiti. Naalala niya ang isang hapon na maulan, nakasilong sila sa ilalim ng waiting shed. Si Ramon ay abala sa pag-uudlot ng mga tansong kawad mula sa sobrang wiring na nakuha niya sa talyer. Pinapanood siya ni Elena ng may pagkamangha. "Alam mo, Ramon," sabi ni Elena noon habang pinagmamasdan ang mabilis na galaw ng mga daliri ni Ramon, "You have magic hands. Lahat ng hinahawakan mo, naaayos. Sana kaya mo ring ayusin ang buhay ko." Natawa si Ramon ng mahina, pero may kirot sa kanyang dibdib. "Buhay mo? Nasa iyo na ang lahat, Ma'am Elena. Mayaman, maganda, matalino. Ano pa bang aayusin dyan?" "Hindi mo naiintindihan." Bumuntong hininga si Elena at tumingin sa malayo, sa abuhin na langit. "Planado na ang lahat para sa akin. Pagkatapos ng college, ipapakasal ako sa anak ng business partner ni Papa. Magiging may bahay, magkakaanak, tatanda sa loob ng mansyon. Para akong ibon sa gintong hawla. Gusto ko sanang magtayo ng sarili kong foundation, tumulong sa mga magsasaka. Pero sabi ni Papa, trabaho daw yun ng gobyerno." Tinitigan siya ni Ramon. Nakita niya ang lungkot sa likod ng marangyang buhay ni Elena. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang heredera. Nakita niya ang isang babaeng uhaw sa kalayaan. Kinuha ni Ramon ang isang piraso ng tansong kawad. Sa halip na gamitin ito sa kuryente, dahan-dahan niya itong inikot at binaluktot. Ginamit niya ang plais para hubugin ang matigas na metal. Ilang sandali pa, iniabot niya kay Elena ang isang maliit na bagay. Isang tansong kawad na hinubog sa hugis ng G-clef o null musical note. "Hindi ko man maayos ang buhay mo ngayon, Elena," sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Pero kaya kitang bigyan ng musika kahit walang radyo. Heto, para maalala mo na may sarili kang boses. Huwag mong hayaang diktahan nila ang kanta ng buhay mo." Tinanggap ni Elena ang simpleng regalo. Wala itong diamante o ginto. Gawa lang ito sa retasong kawad. Pero niyakap niya ito sa kanyang dibdib na parang pinakamahalagang alahas sa mundo. Ang mga mata niya ay nagniningning. "Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko," bulong ni Elena. Ikinabit niya ito sa kanyang keychain kasama ng susi ng kanyang kotse. "Salamat, Ramon. Promise, iingatan ko to." Nagkatinginan sila. Sa ilalim ng ulan, sa silong ng waiting shed, dahan-dahang naglapit ang kanilang mga mukha. Walang salita. Tanging ang tunog ng patak ng ulan ang naririnig. Ang kanilang mga noo ay nagdikit at naramdaman nila ang hininga ng isa't isa. Isang pangako ng pag-ibig na walang kasulatan, walang saksi, kundi ang langit na umiiyak. Ngunit ang tamis ng alaalang yon ay biglang napalitan ng pait nang maalala ni Ramon ang sumunod na gabi. Ang gabi ng katotohanan sa loob ng kanyang sariling tahanan. Umuwi siya noon, nabitbit ang sobre ng kanyang sweldo. Masaya sana siya dahil naka-overtime siya, ibig sabihin ay may dagdag na kita. Pagpasok niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Aling Ising. Walang kumusta, walang kain ka na. Ang una nitong ginawa ay abutin ng sobre mula sa kamay ni Ramon. Binuksan ito ng matanda at inilabas ang mga perang papel. Ang tunog ng paggaspas ng pera habang binibilang ito ng kanyang ina ay parang latigo sa pandinig ni Ramon. 1, 2, 3. Huminto si Aling Ising
at tumingin ng masama kay Ramon. Ito lang? Reklamo ng ina. Itinataas ang pera na parang maruming basahan. Kulang na kulang to, Ramon. Ang tuition ni Junior, ang gamot ko sa rayuma, ang bigas natin. Ano, magdidildil na naman ba tayo ng asin? Ma, nag-overtime na nga ako eh. Pagpapaliwanag ni Ramon habang naghuhubad ng sapatos. Pagod na pagod ang katawan niya. Binawasan kasi ni Franco ang rate namin. Wala akong magagawa. Wala kang magagawa? O baka naman inuubos mo ang oras mo sa kung saan-saan? Lumapit si Aling Ising sa kanya. Ang muka ay puno ng hinala. May mga naririnig ako sa palengke, Ramon. Nakikita ka daw sa likod ng eskwelahan. May kasamang babae at hindi basta-basta babae, kundi anak ni Don Vergara. Nanigas si Ramon. Paano nalaman ng ina niya? Chismis lang yan, ma. Tanggi niya, pero hindi siya makatingin ng diretso. Mabuti ng malinaw. Duro ni Aling Ising sa mukha niya. Makinig ka sa akin, Ramon. Tandaan mo kung sino ang bumubuhay sa pamilyang to. Ikaw ang panganay. Obligasyon mong iahon kami sa hirap bago ka lumandi. At isa pa, huwag kang mangarap ng gising. Ang mga Vergara, nilalaro lang ang mga katulad natin. Kapag nagsawa yan sa'yo, itatapon ka niyan. At sino ang sasalo sa'yo? Kami. Kami na pamilya mo. Ang mga salitang yon ay bumaon sa puso ni Ramon. Utang na loob. Ang kadenang nagtatali sa kanya sa lupa habang ang puso niya ay gustong lumipad. Gusto niyang sumbatan ng ina. Gusto niyang sabihin na tao rin siya na may karapatang magmahal. Pero nanahimik na lang siya. Dahil sa kultura nila, ang pagsagot sa magulang ay isang malaking kasalanan. Bumalik ang kamalayan ni Ramon sa kasalukuyan. Sa loob ng bodega, kasama si Elena. Ang bigat ng obligasyon at ang tamis ng pag-ibig ay naghahatakan sa kanyang dibdib na parang dalawang kabayong tumatakbo sa magkaibang direksyon. Ramon, tawag ni Elena, na nag-aalala sa pananahimik niya. Natatakot ako, Elena, pag-amin ni Ramon. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa'yo at para sa pamilya ko. Si Franco, hindi siya titigil. Hayaan mo siya, matapang na sagot ni Elena. Hinaplos niya ang buhok ni Ramon. Magkasama tayo ngayon. Yun ang mahalaga. Inalalayan ni Elena si Ramon na humiga pabalik. Nanatili siya sa tabi nito, ang kanyang kamay ay nakapatong sa dibdib ni Ramon. Tila pinapakalma ang mabilis na tibok ng puso nito. Sa katahimikan ng gabi, nakatulog sila ng magkahawak kamay, isang panandaliang kapayapaan bago ang unos. Kinabukasan, kinailangan ni Ramon na umuwi saglit para kumuha ng ilang gamit bago sila tuluyang lumuwas o magtago. Nagpumilit siya kay Elena na mauna na ito sa kotse at magkita na lang sila sa highway. Ayaw niyang madamay ito kung sakaling magkagulo sa bahay nila. Habang naglalakad si Ramon sa makipot na eskinita papunta sa kanilang bahay, naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin. Papalubog na ang araw at ang mga anino ay humahaba na sa daan. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Biglang may humintong itim na SUV sa kanyang harapan. Ang matatalim na ilaw ng headlights ay sumilaw sa kanyang mga mata, dahilan upang mapatakip siya ng braso sa kanyang mukha. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang pamilyar na figura. Si Franco. Nakasuot ito ng mamahaling polo barong, humihit-hit ng sigarilyo, at may nakakalokong nangiti sa labi. Ramon, my friend, bati ni Franco, ang tono ay puno ng sarkasmo. Saan ang punta mo? Akala ko ba, masipag kang empleyado. Bakit parang tinatakasan mo ang responsibilidad mo? Wala akong panahon sa'yo, Franco. Sagot ni Ramon. Akmang lalampasan ng lalaki. Ngunit humarang ang dalawang malalaking tauhan ni Franco. Napahinto si Ramon. Hinarap niya ang manager. Anong kailangan mo? Dahan-dahang naglabas si Franco ng isang brown envelope mula sa kanyang sasakyan. Inihagis niya ito sa paanan ni Ramon.
Bumuka ang sobre at nagkalat ang mga litrato sa maputik na daan. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Ang mga litrato? Kuha ito sa likod ng eskwelahan. Siya at si Elena, nagtatawanan. Siya at si Elena, magkadikit ang noo sa ilalim ng waiting shed. Si Elena, hawak ang tansong keychain na bigay niya. Malinaw na malinaw ang bawat detalye. Sweet naman. Pang-uuyam ni Franco, sabay tapak sa mukha ni Ramon sa isa sa mga litrato. Alam mo ba kung anong mangyayari kapag nakarating ito kay Don Vergara? O kaya sa buong bayan? Ang anak ng hasyendero, nakikipaglaro sa isang maruming mekaniko? Lumapit si Franco kay Ramon. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Amoy na amoy ni Ramon ang alak sa hininga nito. Layuan mo siya, Ramon! Bulong ni Franco na parang ahas na nambibiktima. Dahil kapag hindi mo ginawa, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong pati ang nanay mo at mga kapatid mo mawawalan ng matitirhan. Gugutumin ko kayo hanggang sa ikaw mismo ang lumuhod at magmakaawa. Iniwan ni Franco ang banta na nakabitin sa hangin. Tinalikuran niya si Ramon at sumakay pabalik sa kotse. Iniwan si Ramon na nakatayo sa gitna ng daan habang ang mga litrato ng kanyang pag-ibig ay unti-unting nababasa at nasisira ng putik at ulan. Sa sandaling iyon, alam ni Ramon na nagsimula na ang tunay na laban. At ang kalaban niya ay hindi lang si Franco, kundi ang buong mundo na nagsasabing bawal siyang lumigaya. Ang panahon ng gilingan o miling season ay laging dumarating sa Hacienda Vergara na parang isang mainit na lagnat. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng asukal na niluluto at usok mula sa mga tsiminea ng pabrika. Para sa mga trabahador, ito ay panahon ng walang katapusang pagod. Ngunit para sa mga may-ari, ito ay panahon ng paglimpak na salapi. Sa loob ng lumang sugar mill, ang init ay halos hindi kayang tagalan ng tao. Ang bawat bakal ay nagbabaga at ang singaw mula sa mga boiler ay lumilikha ng isang impyernong gawa ng tao. Nakatayo si Ramon sa harap ng machine numero 4, ang pinakaluma at pinakadelikadong gilingan sa buong planta. Ang pawis ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang likod, humahalo sa grasa na nakakapit sa kanyang uniforme. Ilang beses na niyang inireport sa maintenance log na sira ang safety valve ng makinang ito. Ang pressure gauge ay laging pumapalo sa pula kahit nasa idle pa lang. Pero ngayong umaga, iba ang utos na bumaba. Paandarin mo na yan, Ramon. Utos ni Franco habang nakatayo sa catwalk sa itaas, malinis at presko sa kanyang opisina habang ang mga tao sa ibaba ay nagdurusa. Tumingala si Ramon, tinatakpan ng mata mula sa silaw ng araw na tumatagos sa butas-butas na bubong. Sir Franco, hindi po kakayanin ng machine. 4 ang full capacity. Sira ang pressure release. Sasabog po ito kapag pinilit natin. Ang dami mong arte, Ramon. Sigaw ni Franco. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa ingay ng pabrika. Full capacity ang target natin ngayong linggo. Kung ayaw mong gawin, umalis ka na. Maraming gustong pumalit sa pwesto mo. Ano? Gusto mo bang mawalan ng trabaho ang mga kapatid mo? Napakuyom ng kamao si Ramon. Alam niyang patibong ito. Alam niyang hinihintay lang ni Franco na tumanggi siya para may dahilan itong sibakin siya. Tiningnan niya ang batang trabahador na si Kiko na nag-aabang sa gilid ng makina. Si Kiko ay bago pa lang, 18 anyos at puno ng pangarap na makatulong sa pamilya. Kung aalis si Ramon, si Kiko ang papahawakin nito at sigurado siyang hindi alam ng bata kung paano timplahin ang sumpong ng lumang makinang ito. Sige po, sir, sagot ni Ramon nang labag sa loob. Pero dahan-dahan lang po tayo. Sinimulan ni Ramon ang operasyon. Ang makina ay umungol na parang isang halimaw na nagising mula sa pagkakatulog. Ang sahig ay yumanig kasabay ng pag-ikot ng malalaking rollers. Nakatutok ang mata ni Ramon sa gauge. Ang karayom ay dahan-dahang umakyat. Green, yellow, orange. Bilisan mo pa! Dagdagan mo ang feed ng tubo.
Sigaw muli ni Franco mula sa itaas. Napapikit si Ramon. Wala siyang choice. Hinila niya ang lever. Ang makina ay tumagaytay at lumikha ng isang matinis na tunog ng bakal na kumikis-kis sa bakal. Ang pressure ay biglang sumirit pataas. Red line. Naramdaman ni Ramon ang pagbabago sa hangin bago pa man mangyari ang sakuna. Ang init ay biglang sumidhi. Ang vibration sa ilalim ng kanyang bota ay naging marahas. Alam niya ang senyales na ito. "Kiko, takbo!" Sigaw ni Ramon. Sa halip na tumakbo palayo, nataranta ang bata at napatitig lang sa umuusok na tubo. Walang inisip na sarili si Ramon. Buong lakas siyang tumalon at tinulak si Kiko palayo sa makina. Kasabay ng pagbagsak nila sa sementadong sahig ay ang pagbigay ng safety valve. Isang malakas na pagsabog ng mainit na singaw at usok ang kumawala mula sa makina. Ang puwersa ay yumanig sa buong pabrika na tila ba lumindol ng malakas. Ang mainit na steam ay humagupit sa braso ni Ramon na nakataas para protektahan ang kanyang muka at ang katawan ni Kiko. Napasigaw si Ramon sa sakit. Ang pakiramdam ay parang binuhusan siya ng kumukulong mantika. Ang balat sa kanyang kanang braso ay agad na namula at lumutong. Ang paligid ay napuno ng puting usok at amoy ng sunog na goma at asukal. Nang humupa ang usok, nakahiga si Ramon sa sahig, hawak ang kanyang nasunog na braso, habang si Kiko ay nanginginig sa takot sa tabi niya pero ligtas at walang galos. Agad na bumaba si Franco, hindi para tumulong, kundi para manisi. May kasama na agad itong dalawang security guard. "Tingnan niyo ang ginawa ng gagong to!" Sigaw ni Franco. Tinuturo si Ramon na namimilipit sa sakit. "Sabi ko dahan-dahan lang. Lasing ka ba, Ramon? Amoy alak ka." Pinilit ni Ramon na bumangon. Hindi ako lasing. Sinabi ko na sa'yo. Sira ang makina." "Sinungaling!" putol ni Franco. Bumaling siya sa mga gwardiya. "Dalhin niyo yan sa opisina ng security. Ipablotter niyo. Lasing habang nasa trabaho. Pananabutahe at negligence. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa nasira niyang makina." Habang kaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng pabrika, nakita ni Ramon si Kiko na gustong magsalita. Gustong sabihin ang totoo. Pero tinapunan ito ni Franco ng isang matalim na tingin na nagpapahiwatig ng, "Magsalita ka at tanggal ka rin." Yumuko na lang ang bata at umiyak. Sa klinika ng bayan, matapos lagyan ng benda ang kanyang braso, naiwan si Ramon na mag-isa sa isang madilim na sulok habang hinihintay ang investigasyon ng pulisya. Masakit ang katawan niya, pero mas masakit ang kanyang kalooban. Alam niyang tapos na siya. Ang reputasyon niya bilang pinakamaingat na mekaniko ay sira na. Kinuha niya ang kanyang cellphone gamit ang kaliwang kamay. Hinanap niya ang pangalan ni Elena sa contacts. Gusto niyang tawagan ito. Gusto niyang marinig ang boses nito para gumaan ang pakiramdam niya. Pero natigilan siya. Ano ang sasabihin niya? Na isa na naman siyang pabigat? Na tama ang sinabi ng nanay niya at ni Franco na wala siyang kwenta. Pinatay ni Ramon ang cellphone. Hindi niya kayang hilahin si Elena pababa sa putikan na kinalalagyan niya ngayon. Mas mabuti pang magdusa siya ng mag-isa. Samantala, sa maliit na bahay ni Ramon, ibang klase ng negosasyon ang nagaganap. Gabi na at nagbibilang si Aling Ising ng barya sa ibabaw ng mesa. Kulang na kulang ang pambili ng gamot at pambayad sa kuryente. Biglang kumatok ng malakas sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Franco na nakatayo doon. May bitbit na isang makapal na brown envelope. "Sir Franco!" Gulat na bati ni Aling Ising. "Napadaan po kayo?" "Wala pa po si Ramon." "Alam ko." Pumasok si Franco nang walang paalam at umupo sa silyang yari sa kawayan. Ang presensya niya ay parang isang madilim na anino na tumakip sa liwanag ng bahay. "Nasa klinika ang anak mo?" Gumawa siya ng malaking gulo sa pabrika, Aling Ising. Namutla ang matanda. "Gulo? Anong gulo?" "Sinira niya ang machine 4.
Pagsisinungaling ni Franco ng walang kurap. Lasing siya habang nagtatrabaho. Alam niyo po ba kung magkano ang halaga ng nasirang gamit? Milyon-milyon. Pwede siyang makulong ng matagal. At kayo, baka paalisin kayo sa lupang tinitirikan ng bahay niyo dahil pag-aari ito ng kumpanya. Napahawak si Aling Ising sa kanyang dibdib. Ang takot na mawalan ng tirahan at magutom ay agad na lumukob sa kanya. Huwag naman po, sir. Maawa po kayo. Wala kaming pupuntahan. Ngumisi si Franco. Inilapag niya ang brown envelope sa mesa. May paraan naman para hindi lumala ang sitwasyon. Mabait ako, Aling Ising. Ayaw kong makita kayong naghihirap. Binuksan ni Aling Ising ang sobre. Pera. Maraming pera. Higit pa sa kikitain ni Ramon sa loob ng 2 taon. Ano pong kapalit? Nanginginig na tanong ng matanda. Simple lang. Bulong ni Franco. Aminin ni Ramon na kasalanan niya. Pumirma siya na negligence niya ang nangyari dahil sa kapabayaan at alak. Kapag ginawa niya yon, hindi ko siya kakasuhan. Wala siyang kulong. Tatanggalin ko lang siya sa trabaho pero ipapasok ko si Junior, yung kapatid niya, bilang office staff. Mas malaki ang sweldo, may aircon pa. Natigilan si Aling Ising. Tiningnan niya ang pera, tapos ang litrato ni Ramon na nakasabit sa dingding. Ang anak niyang laging nagsasakripisyo. Ang anak niyang walang reklamo. Pero ang pera sa harap niya ay totoo. At ang takot sa gutom ay mas totoo. Sigurado po kayo na hindi siya makukulong? Tanong ni Ising. Pilit na pinatatahimik ang kanyang konsensya. Pangako, sagot ni Franco. Basta umamin siya, kayo na ang bahalang kumumbinsi sa kanya. Nanay kayo, di ba? Susunod yun sa inyo. Ilang oras ang lumipas. Dumating si Ramon sa bahay. Nakabenda ang braso, maputla, at halos hindi makalakad sa pagod. Pero imbes na pag-aalala, naabutan niya ang mga pulis sa loob ng kanilang sala. Nandoon din si Franco, nakatayo sa tabi ni Aling Ising. Ito na po siya, officer, sabi ni Franco. Tumingin si Ramon sa kanyang ina, naghahanap ng kakampi. Ma, anong nangyayari? Lumapit ang pulis kay Ramon. Mr. Ramon Alonzo, inirereklamo ka ng negligence at damage to property habang nasa impluwensya ng alak. Totoo ba ito? Hindi po, depensa ni Ramon. Sira ang makina. Iniligtas ko lang si Kiko. Ma, sabihin mo sa kanila. Kilala mo ako, hindi ako umiinom sa trabaho. Bumaling ang lahat ng mata kay Aling Ising. Ito ang pagkakataon. Ito ang sandali ng katotohanan. Tinitigan ni Aling Ising ang kanyang anak. Ang anak na nagpagaling sa kanya. Nagpakain sa kanila. Pero naramdaman niya ang bigat ng sobre sa kanyang bulsa. Naisip niya ang pangako ng trabaho para kay Junior. Tumulo ang luha ni Aling Ising. Hindi luha ng awa, kundi luha ng pagtataksil. Itinuro niya si Ramon. Pasensya ka na, anak, garalgal na sabi ng matanda. Pero naaamoy ko nga ang alak sa hininga mo kanina bago ka pumasok. Sinabihan na kita na huwag uminom, pero ang tigas ng ulo mo. Parang gumuho ang mundo sa paligid ni Ramon. Ang sakit ng sunog sa kanyang braso ay baliwala kumpara sa saksak na naramdaman niya sa kanyang puso. Ang sarili niyang ina, ang taong pinag-aalayan niya ng buhay niya, ipinagkanulo siya para sa ano? Bulong ni Ramon. Ang boses ay basag na basag. Bakit? Hindi na sumagot si Ising. Tumalikod ito at nagtakip ng mukha. Habang nilalagyan ng posas ng pulis ang kaliwang kamay ni Ramon, ang kamay na hindi nasunog pero ngayon ay gapos na ng kasinungalingan. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ng dugo at pawis sa lupa. Pero hindi ang mantsa ng pagtataksil na nakaukit na sa kasaysayan ng gabing iyon. Ang rehas na bakal ay malamig sa pakiramdam, ngunit mas nanunuot sa buto ang lamig ng pag-iisa. Sa loob ng masikip at madilim na selda ng munisipyo, nakaupo si Ramon sa isang sulok,
yakap ang kanyang sarili. Ang kanyang kanang braso, na balot pa rin ng puting benda, ay kumikirot sa bawat pintig ng kanyang puso. Ngunit ang hapdi ng sunog na balat ay walang panama sa nagdurugong sugat sa kanyang pagkatao. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Ang daliri ng kanyang ina na nakaturo sa kanya. Ang boses nito na nanginginig sa pagsisinungaling. Lasing siya. 2 salita na bumura sa 20 taon ng pagsasakripisyo. 2 salita na nagpalit sa kanya mula sa pagiging masunuring anak patungo sa pagiging isang kriminal. Bumukas ang pinto ng detention center at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo. Inasahan ni Ramon na pulis ang papasok para sigawan siya o baka si Franco para tawanan siya. Ngunit ang pamilyar na tunog ng takong ng sapatos ang kanyang narinig. Ramon! Nag-angat siya ng tingin. Si Elena. Nakatayo ito sa labas ng rehas kasama ang isang lalaking nakasalamin at naka-Amerikana. Kahit puyat at magulo ang buhok, mukhang anghel pa rin ito sa paningin ni Ramon. Isang anghel na bumaba sa impyerno para bisitahin ang isang makasalanan. Huwag kang mag-alala, mabilis na sabi ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa bakal na rehas. Tila gustong-gusto na niyang gibain ito para mayakap si Ramon. Ito si Attorney Santos. Siya ang pinakamagaling na abogado sa probinsya. Hindi tayo papayag na apihin kanila. Ilalabas ka namin dito. Umiling si Ramon puno ng hiya. Elena, umuwi ka na. Huwag mo nang dihan ang pangalan mo sa akin. Sabi ng nanay ko. Wala akong pakialam sa sinabi ng nanay mo. Putol ni Elena. Ang boses nito ay matigas, puno ng paninindigan. Alam ko ang totoo. Kilala kita. Hindi ka umiinom kapag may trabaho. Hindi ikaw ang pabaya. Frame up ito, Ramon. At lalaban tayo. Binuksan ng pulis ang selda para papasukin ang abogado. Ipinaliwanag ni Attorney Santos ang plano. May laban sila. Walang breathalyzer test na ginawa. Walang matibay na ebidensya maliban sa testimony ng ina niya at ni Franco. Kung tatayo si Ramon at sasabihin ang totoo, may pag-asa. Nabuhayan ng loob si Ramon. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman niyang may halaga siya. May naniniwala sa kanya. Sandali lang, sabi ni Attorney Santos. Kakausapin ko lang ang hepe para sa piyansa. Maiwan muna kayo. Nang makaalis ang abogado, pumasok naman si Elena sa loob ng selda at niyakap ng mahigpit si Ramon. Naramdaman ni Ramon ang panginginig ng katawan ng dalaga at ang init ng mga luha nito na tumatagos sa kanyang maruming damit. Gusto sana niyang gumanti ng yakap pero natakot siyang madumihan si Elena. Akala ko, mawawala ka na sa akin. Bulong ni Elena. Bago pa man makasagot si Ramon, naririnig nila ang isang pamilyar na pag-uubo mula sa labas. Si Aling Ising. Nakaupo ito sa wheelchair na hinihila-hila ng isang pulis. Ang mukha ay balot ng pighati. Isang maskarang sanay na niyang isuot. Nakatingin ito ng masama kay Elena na nakayakap sa kanyang anak. Maari ko bang makausap ang anak ko? Yung kaming dalawa lang. Matigas na tanong ni Aling Ising. Nagkatinginan si Ramon at Elena. Tumango si Ramon, senyales na ayos lang. Nag-aalangan mang lumabas si Elena. Sinunod niya ito. Naiwan ang mag-ina sa loob ng malamig na kwarto. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Tila ba puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ma! Basag ni Ramon sa katahimikan. Bakit mo ginawa yon? Bakit ka nagsinungaling? Sa halip na humingi ng tawad, nagsimulang umiyak si Aling Ising. Hindi ito simpleng iyak. Ito ay hagulgol ng isang ina na pasa ng daigdig. Sa tingin mo ba gusto ko to? Sumbat ni Aling Ising habang pinupukpok ang kanyang dibdib. Sa tingin mo ba, masaya akong makita kang nakakulong? Ramon, gamitin mo ang utak mo. Si Franco. Hawak niya tayo sa leeg. Kapag lumaban ka,
Kapag kinasuhan mo siya, saan tayo pupulutin? Palalayasin tayo sa lupang tinitirikan ng bahay natin bukas na bukas din. E di aalis tayo, sagot ni Ramon. Tumataas na ang boses. Magtatrabaho ako sa ibang lugar. Hindi natin kailangan ang pera nila. At paano ang mga kapatid mo? Sigaw pabalik ni Ising. Si Junior, ipapasok siya ni Franco sa opisina. Si Nene, makakapag-aral na. Ramon, matanda na ako. May sakit ako. Kung mawawalan kami ng tirahan ngayon, mamamatay ako sa kalsada. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang mamatay ang nanay mo dahil sa pride mo? Lumapit si Aling Ising at hinawakan ang kamay ni Ramon. Ang kamay na may sunog. Napangiwi si Ramon sa sakit, pero hindi binitawan ng ina. Anak, nakikiusap ako. Nagmakaawa ang boses ni Ising. Lumuluhod na ito sa sahig mula sa wheelchair. Isang pirma lang. Isang pirma lang sa waiver at confession, tapos na ang lahat. Walang kaso, walang kulong. Mawawalan ka lang ng trabaho, pero ligtas ang pamilya natin. Parang awa mo na. Bayaran mo naman ang utang na loob mo sa akin. Ako ang nagluwal sa'yo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ngayon ko kailangan ang sakripisyo mo. Tinitigan ni Ramon ang kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, pero nakita rin niya ang pagkamakasarili. Ginagamit ng nanay niya ang utang na loob bilang sandata. Ang pagmamahal bilang kadena. Bumukas ang pinto. Pumasok si Franco. May dalang papel at ballpen. Nakangisi ito. Kasunod niya si Elena at ang abogado. Ramon, huwag kang pipirma. Sigaw ni Elena nang makita ang papel sa mesa. Inaamin mo na kasalanan mo ang lahat. Kapag pinirmahan mo yan, masisira ang pangalan mo. Pumirma ka na, anak. Bulong ni Aling Ising, hinihigpitan ng hawak sa braso ni Ramon. Para sa amin, para kay nanay. Tumingin si Ramon kay Elena. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Ang pangarap nilang dalawa na magsimula ng bagong buhay. Ang pangarap na magkaroon ng dignidad. Tapos, tumingin siya sa kanyang ina, na nakaluhod at umiiyak. Tumingin siya kay Franco na naghihintay ng kanyang pagsuko. Kung pipiliin niya si Elena, mawawalan ng bahay ang pamilya niya. Magugutom ang mga kapatid niya. At baka mamatay ang nanay niya sa sama ng loob. Kaya ba niyang dalhin ang konsensyang yun? Kaya ba niyang maging masaya habang nagdurusa ang pamilya niya? Ipinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagtulo ng isang mainit na luha. Sa kulturang kinalakihan niya, ang mabuting anak ay yung laging nagpaparaya. Ang panganay ay ang tagasalo ng lahat ng sakit. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Ramon, please, huwag. Pagmamakaawa ni Elena. Akmang lalapit ito, pero hinarangan siya ng mga pulis. Nanginginig ang kamay ni Ramon habang inilalapat ang dulo ng panulat sa papel. Ang bawat letra ng kanyang pangalan ay parang paghiwa sa sarili niyang leeg. AMONILONZO. Tapos na. Ibinigay niya ang kanyang kaluluwa para sa kaligtasan ng mga taong hindi naman siya kayang ipagtanggol. Kinuha agad ni Franco ang papel, tuwang-tuwa. Good decision, Ramon. Sabi ko naman sa'yo, matalino ka. Binitiwan na siya ng pulis. Malaya na siya sa rehas, pero nakulong siya sa habambuhay na kahihiyan. Lumapit si Elena sa kanya. Ang muka ay puno ng pagkabigo at kalituhan. Bakit, Git? Bakit mo ginawa yon, Ramon? Nasa atin na ang laban. Hindi makatingin si Ramon sa mga mata ni Elena. Ang hiya ay parang asido na tumutunaw sa kanya. Paano siya tatabi sa isang babaeng tulad ni Elena kung wala na siyang dignidad? Kung isa na lang siyang talunan na inamin ang kasalanang hindi niya ginawa? Kailangan niyang iligtas si Elena mula sa kanya. Kailangan niyang putulin ang tali para makalipad ito palayo sa kanya. Umuwi ka na, Elena. Malamig na sabi ni Ramon. Tinalikuran niya ito. Ano? Natigilan si Elena. Tama ang sabi nila.
Pagpapatuloy ni Ramon, pinipilit na patigasin ang kanyang puso kahit na nadudurog ito sa loob. Hindi tayo bagay. Isa lang akong mekaniko na lasenggo at pabaya. Tingnan mo ako. Wala akong kwenta. Kaya umalis ka na. Ayaw na kitang makita. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ramon. Ang sakit nito ay mas matindi pa sa paso sa kanyang braso. Gago ka? Umiiyak na, sabi ni Elena. Ang duwag mo. Akala ko, ipaglalaban mo ako. Akala ko, ipaglalaban mo ang sarili mo. Yun pala, hahayaan mo lang silang tapakan ka. Hindi gumalaw si Ramon. Tinanggap niya ang sampal. Tinanggap niya ang sakit. Dahil alam niyang ito ang tanging paraan para umalis si Elena at hindi na madamay sa pagbagsak ng buhay niya. Tumalikod si Elena at tumakbo palabas ng istasyon. Ang bawat hakbang niya ay papalayo sa puso ni Ramon. Naiwan si Ramon na nakatayo sa gitna ng kwarto. Ang kanyang ina ay tumigil na sa pag-iyak at ngayon ay abala na sa pag-aayos ng sarili. Tila ba walang nangyari. Si Franco ay naglalakad na palabas na may ngiti ng tagumpay. Tumingin si Ramon sa kanyang kamay, ang kamay na pumirma sa sarili niyang hatol. Wala nang natira sa kanya. Wala nang trabaho, wala nang dangal. At ngayon, wala na rin si Elena. Sa labas, tumigil na ang ulan, ngunit ang gabi ay nanatiling madilim at tahimik. Kasing tahimik ng pag-asang namatay sa puso ni Ramon ng gabing iyon. Ang mga sumunod na araw ay naging isang mahabang panaginip para kay Ramon. Sa loob ng bodega, kung saan siya itinago ni Elena, ang oras ay tila huminto. Hindi siya gaanong kumakain. Madalas siyang nakatitig lang sa kawalan. Ang mga mata ay blangko, ang kaluluwa ay pagod. Ang sakit sa kanyang braso ay unti-unti nang gumagaling, ngunit ang sugat sa kanyang loob ay patuloy na nagdurugo. Ang bawat pagdalaw ni Elena ay parang patak ng tubig sa isang tigang na lupa. Dala nito ay pagkain, malinis na damit, at higit sa lahat, ang kanyang tahimik na presensya. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nanghuhusga. Nauupo lang siya sa tabi ni Ramon. Minsan ay nagbabasa ng libro. Minsan ay simpleng pinapanood lang siyang huminga. Ang katahimikan ni Elena ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita ng pag-alo. Ito ay isang mensahe na nagsasabing, nandito lang ako, hindi ka nag-iisa. Isang hapon, dumating si Elena na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang pumasok sa bodega, dala ang isang brown envelope na tila ba napakabigat. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa pagitan nila. Ramon, malumanay na tawag ni Elena. May kailangan kang makita. Tumingin si Ramon sa sobre, pagkatapos ay kay Elena. May kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang mga laman nito. Ang unang papel ay isang listahan. Nakasulat sa isang maruming papel na galing sa isang maliit na kwaderno. Listahan ng mga utang sa isang sugalan sa kabilang bayan, nakapangalan kay Aling Ising. Ang mga petsa ay tumutugma sa mga araw na sinasabi nitong pambili niya ng gamot. Ang halaga ay umaabot sa libo-libo. Ang pangalawang papel ay mas malinaw. Isang kopya ng bank transfer, 50,000 piso. Mula sa account ni Franco papunta sa account ni Aling Ising. Ang petsa, isang araw, matapos mangyari ang aksidente sa pabrika, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ramon. Binalikan niya ang mga pangyayari sa kanyang isipan. Ang pag-iyak ng kanyang ina, ang pagluhod nito, ang mga salitang, para sa pamilya natin anak. Ibinigay ni Elena ang huling piraso ng ebidensya. Isang maliit na notebook. Ang passbook ng kanyang ina. Nakasulat doon ang withdrawal ng 50,000. At sa mga sumunod na pahina, sunod-sunod na malalaking withdrawal na ginawa sa loob lamang ng isang linggo. Ubos, walang natira. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi galit ang una niyang naramdaman, kundi pandidiri.
isang matinding pandidiri na gumapang mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ibinenta siya, ang kanyang dangal, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pag-ibig. Ipinagpalit sa 50,000 piso na ngayon ay abo na lang. Ang hiyang bumabalot sa kanya ay biglang naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na galit. Hindi na siya nakaramdam ng awa. Hindi na siya nakaramdam ng obligasyon. Ang tanging naramdaman niya ay ang bigat ng pagtataksil na bumasag sa huling piraso ng respeto na natitira para sa kanyang ina. Napatayo si Ramon. Naglakad siya paikot-ikot sa maliit na espasyo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng napakahigpit na namumuti na ang mga buko. Ang sakit sa kanyang braso ay bumalik, ngunit hindi na niya ito ininda. Paano mo nakuha to? Tanong ni Ramon. Ang boses ay garalgal sa pinipigilang emosyon. Nag-hire ako ng private investigator. Pag-amin ni Elena, sinundan niya ang nanay mo. At itong bank records, may kaibigan ako sa bangko. Hindi ito magagamit sa korte, pero sapat na para malaman mo ang totoo. Napahampas si Ramon sa pader na kahoy. Ang tunog ng kanyang kamao laban sa dingding ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, kasabay ng isang pigil na sigaw ng panggigigil na kumawala sa kanyang dibdib. Sa wakas, gumuho na ang pader ng kanyang pagtitimpi. Hindi lumapit si Elena para pigilan siya. Hinayaan niya lang si Ramon na ilabas ang lahat ng sakit, lahat ng galit. Nang mapagod si Ramon at napasandal na lang sa pader, humihingal, saka lang ito lumapit. Hindi siya nagsalita. Hindi niya sinabing, "Sabi ko sa'yo." Sa halip, umalis siya saglit at bumalik na may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw. "Kumain ka muna," alok ni Elena. "Sinigang, paborito mo, di ba?" Tinitigan ni Ramon ang umuusok na mangkok. Ang asim ng sampalok ay umabot sa kanyang ilong. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng tahanan. Ngunit ang tahanang iyon ay isa na lamang ilusyon. Umupo siya at nagsimulang kumain. Bawat subo ay mahirap. Tila may buhangin na nakabara sa kanyang lalamunan. Ngunit pinilit niya. Dahil sa bawat higop ng mainit na sabaw, naramdaman niyang may bumabalik na lakas sa kanyang katawan. Hindi lang lakas ng katawan, kundi lakas ng loob. Hindi mo utang sa kanila ang buong buhay mo, Ramon. Basag ni Elena sa katahimikan. Ang tanging utang mo ay sa sarili mo, ang utang na lumigaya. Pagkatapos kumain, nagpunta si Ramon sa isang sulok kung saan may maliit na lababo at salamin. Kinuha niya ang labahan na dinala ni Elena noong isang araw. Dahan-dahan niyang inahit ang ilang araw na balbas na tumubo sa kanyang mukha. Sa bawat pagahit, tila may tinatanggal siyang isang bahagi ng luma niyang pagkatao. Pagtingin niya sa salamin, hindi na ang talunang si Ramon ang nakita niya, kundi ang lalaking handa ng bumawi. Ang mga mata niya ay hindi na blangko. May apoy na nagliliyab sa loob nito. Bumalik siya sa harap ni Elena. Kinuha niya ang kamay nito at hinawakan ng mahigpit. "Tulungan mo ako," sabi ni Ramon. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat at determinasyon. Ngumiti si Elena. Ito ang hinihintay niya. Kahit kailan, Ramon. Kahit saan. May kinuha si Elena mula sa kanyang bulsa. Isang lumang cassette tape. "May isa pa," sabi ni Elena. "Galing to kay Mang Domeng, yung matandang gwardiya sa pabrika. Bago siya magretiro, ibinigay niya ito sa akin. Takot siyang magsalita. Pero sabi niya, pakinggan ko raw ito. Baka makatulong." Kinuha ni Ramon ang tape. Pinagmasdan niya ito. Isang maliit na bagay na maaaring maglaman ng katotohanan o ng tuluyang pagkasira ng lahat. "Bukas na ang fiesta ng bayan," sabi ni Elena. Tila nababasa ang nasa isip ni Ramon. Magbibigay ng talumpati si Franco. Pararangalan siya bilang Outstanding Business Manager ng taon. Nakakasuklam, di ba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ramon. Tumingin siya sa cassette tape, pagkatapos ay sa bintana, kung saan tanaw niya ang mga banderitas
na nakasabit na para sa pista. Bukas, sabi ni Ramon, ang boses ay puno ng isang bagong tuklas na kapangyarihan. Aayusin ko ang pinakamalaking speaker sa buong bayan. Ang gabi ng fiesta ay bumalot sa buong bayan ng Hacienda Vergara. Ang hangin ay puno ng amoy ng inihaw na baboy at matatamis na kakanin. Mula sa malayo maririnig ang masayang tugtugin ng banda, sumasabay sa tawanan at sigawan ng mga taong nagdiriwang sa plaza. Ngunit sa likod ng entablado, sa madilim na bahagi kung saan nakalagay ang mga malalaking speaker at sound system, ang hangin ay mabigat sa tensyon. Gumagapang si Ramon sa ilalim ng entablado. Ang kanyang katawan ay halos sumayad na sa lupa para hindi makita. Ang tanging ilaw niya ay ang maliit na flashlight na nakakabit sa kanyang noo, na gumagawa ng isang nanginginig na bilog ng liwanag sa gubat ng mga kable at alikabok. Sa bawat galaw niya, kailangan niyang mag-ingat na hindi makalikha ng ingay. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan sa ilalim ng stage. Ilang metro ang layo sa kanya. Nakabantay si Elena sa gilid, nakasuot ng simpleng damit at sombrero para hindi makilala. Siya ang nagsisilbing mata ni Ramon. Ang bawat pagdaan ng gwardiya o crew ay isinesenyas niya gamit ang isang maliit na salamin na nagre-reflect ng ilaw. Isang kislap, ibig sabihin may papalapit. 2 kislap, ibig sabihin ligtas. Natagpuan ni Ramon ang main audio terminal. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa bigat ng gagawin niya. Ito na yon, ang pagkakataong itama ang lahat ng mali. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang luma at maliit na cassette player na in-modify niya kaninang umaga. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa electronics para ikonekta ang headphone jack nito sa main input ng sound system. Isang maling connection lang, isang maling wire lang, at masisira ang buong plano. Sa itaas ng entablado, nagsimula na ang programa. Ang boses ng MC ay dumadagundong, pinasasalamatan ang mga sponsor, lalo na si Mr. Franco de Vera. Narinig ni Ramon ang pangalan na yon at mas lalo siyang nagmadali. Biglang nakatanggap si Ramon ng isang mabilis na kislap mula sa salamin ni Elena. May tao. Agad niyang pinatay ang flashlight at humiga ng patag sa lupa. Pinipigil ang kanyang paghinga. Narinig niya ang mabibigat na yabag ng 2 pares ng sapatos na pangsiguridad, papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tingnan mo nga dyan sa ilalim, baka may pusang gala. Utos ng isang boses. Naramdaman ni Ramon ang pag-angat ng telon sa gilid ng entablado. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok, naglalaro sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hinihintay ang sigaw ng gwardiya na maghuhudyat ng kanyang katapusan. Ngunit biglang may narinig siyang boses ng isang babae. "Excuse me, Kuya Guard. Pwede magtanong, saan po ang CR dito? Emergency lang po." Ang boses ay galing kay Elena. Narinig ni Ramon na nag-alinlangan ng gwardiya, pero sa huli ay sinabi, "Doon po sa likod ng munisipyo, ma'am." Nang makaalis ang mga gwardiya, narinig ni Ramon ang malalim na pagbuntong hininga. Nailigtas siya ni Elena. Bumalik siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga daliri ay mas mabilis nang gumalaw. Connection A to port A. Ground wire sa metal frame. Speaker output sa auxiliary line. Habang nagkakabit ng mga wire, napunta sila ni Elena sa isang masikip na espasyo sa likod ng isang malaking speaker para magtago. Halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Amoy na amoy ni Ramon ang pabango ni Elena. Ang parehong pabango nung una silang magkita sa talyer. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang leeg. Ang kabog ng dibdib niya ay hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. "Okay ka lang?" bulong ni Elena. Tumingin si Ramon sa mga mata nito. Sa dilim, ang mga mata ni Elena ay tila nagniningning. "Salamat," sagot ni Ramon. "Kung wala ka,
Baka nahuli na ako. Hindi kita iiwan, sagot ni Elena. Ang kanyang kamay ay marahang dumapo sa pisngi ni Ramon. Ang kanilang mga mukha ay dahan-dahang naglapit. Ang ingay ng fiesta sa labas ay tila naglaho. Sa loob ng maliit at madilim na espasyong yon, tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang naririnig. Ipagpapatuloy natin ang laban na to hanggang sa huli, bulong ni Ramon. Hanggang sa huli, sagot ni Elena. Isang malakas na palakpakan mula sa labas ang gumising sa kanila mula sa sandaling iyon. At ngayon mga kaibigan, sigaw ng MC. Huwag na nating patagalin pa. Let's all give a warm round of applause for the man of the hour, ang ating minamahal na plant manager, Mr. Franco de Vera. Nagsimula na. Mabilis na gumapang pabalik si Ramon sa terminal. Isinaksak niya ang cassette player, inilagay ang tape sa loob at pinindot ang play button, pero nakapause pa. Ang lahat ay nakasalalay na ngayon sa isang maliit na switch na hawak niya. Lumabas sila ni Elena mula sa ilalim ng entablado at nagtago sa likod ng isang malaking tent kung saan kitang-kita nila ang lahat. Umakyat na si Franco sa entablado, nakangiti ng malapad, kumakaway sa mga tao na parang isang politiko. Nakasuot ito ng puting-puti na barong na tila ba sumisimbolo sa kalinisan na pilit niyang ipinapakita. Sa VIP section, nakita ni Ramon ang kanyang ina. Nakasuot ito ng bagong bestida, ang buhok ay nakaayos at may suot na mamahaling alahas. Tuwang-tuwa itong pumapalakpak para kay Franco. Sa tabi niya, nakaupo si Junior, ang kanyang kapatid, na nakasuot din ng bagong damit. Tila ba nakalimutan na nila na ang lahat ng yon ay galing sa pagbebenta ng kanyang dangal. Naramdaman ni Ramon ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, ngunit pinakalma siya ni Elena. Huwag ngayon, bulong ni Elena. Hinawakan ang kamay ni Ramon. Hintayin mo ang tamang pagkakataon. Bago pa man magsalita si Franco, inangat ni Elena ang kanyang kamay at hinalikan ang noo ni Ramon. Isang halik na puno ng tiwala, pag-asa at pagmamahal. Kahit anong mangyari ngayong gabi, sabi ni Elena, tandaan mo, ikaw ang bayani sa kwento ko. Ngumiti si Ramon. Ang halik na yon ang nagbigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya. Handa na siya. Kinuha ni Franco ang mikropono. Ang nangngiti sa kanyang labi ay nakakainsulto. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Franco. Ang kanyang boses ay malakas at mayabang. Isang malaking karangalan ang tumayo sa harap ninyo ngayong gabi. Habang nagsasalita si Franco, dahan-dahang inilagay ni Ramon ang kanyang daliri sa switch ng remote na konektado sa cassette player. Naghihintay, nag-aabang. Ang tagumpay ng ating planta ay tagumpay nating lahat. Ito ay dahil sa ating pagsisikap at pagtitiwala sa isa't isa. At dahil din sa pag-aalis natin ng mga bulok na mansanas sa ating hanay, tulad ng mga irresponsableng empleyado na naglalagay sa atin sa panganib. Ito na ang hudyat. Akmang pipindutin na ni Ramon ang switch nang biglang may isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang mahigpit na pagkakahawak na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Sino ito? Isang gwardiya? Isang tauhan ni Franco? Nahuli na ba sila? Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang puso niya ay handa nang tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ang mukha na nakita niya ay hindi mukha ng isang kaaway. Ito ay isang mukha na puno ng takot, pagsisisi at pag-asa. Ang kanyang bunsong kapatid, si Nene. Natigilan si Ramon. Ang kamay sa kanyang balikat ay hindi kamay ng isang gwardiya. Ito ay mas maliit, nanginginig at pamilyar. Dahan-dahan siyang lumingon at sa dilim ay nakita niya ang mukha ng kanyang bunsong kapatid na si Junior. Ang mga mata nito ay puno ng luha, isang pinaghalong takot at pagsisisi. Kuya! Bulong ni Junior. Ang boses ay basag. Sa kanyang nanginginig na kamay,
Iniabot niya ang isang maliit na bagay, isang spare wireless microphone mula sa backstage. Para marinig nila ang totoo. Sawang-sawa na ako sa kasinungalingan ni Mama. Isang saglit na pag-unawa ang dumaan sa pagitan ng magkapatid. Ang tahimik na pagsuway ni Junior ay ang huling hudyat na kailangan ni Ramon. Kinuha niya ang mikropono at tumango sa kapatid. Sa entablado, patuloy si Franco sa kanyang mayabang na talumpati. At dahil dyan, dapat nating ipagbunyi ang integridad at katapatan na siyang pundasyon ng ating kumpanya. Ito na. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, pinindot ni Ramon ang switch. Isang marahang tunog ng pag-andar ang narinig mula sa mga dambuhalang speaker na sinundan ng mahinang static. Napahinto ang lahat. Tumingin si Franco sa sound technician sa gilid ng entablado. Nagtatanong kung ano ang nangyayari. Pero bago pa man may makakilos, ang static ay unti-unting naging malinaw na boses. Isang boses na luma at tila galing sa nakaraan. Boses ni Franco mula sa cassette tape. Magkano ba ang presyo ng dangal ng anak mo, Aling Ising? Sabihin mo lang, lahat tayo ay may presyo. Isang kolektibong paghinga ang narinig mula sa mga tao sa plaza. Ang mga ngiti sa labi ng mga manonood ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at gulat. Boses ni Aling Ising, garalgal at puno ng pagkaganid. Kahit 50 mil, Sir Franco, para sa kinabukasan ng mga anak ko, para sa mga gamot ko. Ang mukha ni Franco sa entablado ay parang pinigaan ng dugo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sinubukan niyang senyasan ng technician na patayin ang sound system, pero huli na ang lahat. Boses ni Franco, Deal, 50 mil. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa pulis na lasing siya. Ituro mo siya. Ikaw mismo. Para kapani-paniwala. Ang bulong-bulungan sa plaza ay naging isang malakas na ugong ng pagkagulat at galit. Lahat ng mata ay napunta ngayon kay Aling Ising na nakaupo sa VIP section. Nanigas siya sa kanyang upuan. Ang hawak na pamaypay ay nalaglag sa lupa. Si Junior naman ay yumuko, hindi makatingin sa kahihiyang idinulot ng sarili nilang ina. Habang ang lahat ay nakatingin sa kanila, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim sa likod ng tent. Si Ramon. Ang ilaw mula sa entablado ay tumama sa kanyang mukha. Hindi siya mukhang galit, hindi siya mukhang naghihiganti. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang tindig ay tuwid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang wireless microphone na bigay ni Junior. Naglakad siya papalapit sa entablado. Walang pumigil sa kanya. Ang mga tao ay tila nagbibigay daan sa isang taong matagal nang nawala at ngayon ay nagbabalik upang bawiin ang kanyang karangalan. Natarantang bumaba si Franco sa entablado para harangin siya. Magagwardya, hulihin niyo ang trespasser na yan. Sinisira niya ang ating selebrasyon. Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Maging sila ay natigilan sa narinig. Huminto si Ramon sa harap ng entablado. Ilang talampakan lang ang layo mula kay Franco at sa kanyang ina. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang boses, nang una itong lumabas sa mga speaker, ay kalmado, ngunit may bigat na dumagundong sa buong plaza. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula ni Ramon. Ako po si Ramon Alonso, ang irresponsableng empleyado, ang lasenggo, ang bulok na mansanas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa loob po ng 20 taon, pagpapatuloy niya, ang kanyang tingin ay nakapako ngayon sa kanyang ina. Ginawa ko po ang lahat para sa pamilya ko. Nagtrabaho ako umaga't gabi. Hindi ako nag-asawa. Isinuko ko ang mga pangarap ko. Ginawa ko po ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal at dahil sa isang bagay na tinatawag nating utang na loob. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ramon, ngunit hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng katotohanan. Ma,
sabi niya, ang boses ay basag na. Iginagalang kita bilang ina na nagluwal sa akin. Pero ngayong gabi, hindi ko na kayang igalang ang kasakiman mo. Minahal ko kayo ng higit pa sa sarili ko. Pero ang pagmamahal na yon ang ginamit ninyong panali sa aking leeg. Nagsimulang humagulgol si Aling Ising. Anak, hindi totoo yan. Patawarin mo ako. Pinilit lang ako. Huli na po ang lahat, ma. Malamig na sagot ni Ramon. Binayaran ko na ang lahat ng utang na loob ko sa inyo. Binayaran ko gamit ang aking pangalan. Gamit ang aking dangal. Gamit ang pag-ibig na sana ay para sa akin. Tumingin siya saglit sa direksyon ni Elena. Isang tingin na puno ng pasasalamat at pagsisisi. Bumaling siya sa buong bayan. Ang perang ipinambili ng magagarang damit na suot nila ngayon ay ang presyo ng aking kaluluwa. At ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, binabawi ko na ito. Huminga siya ng malalim at sa kanyang huling mga salita, naramdaman niya ang pagkalas ng kadenang matagal nang gumagapos sa kanya. Mula ngayong gabi, tapos na ang obligasyon ko. Wala na kayong aasahan sa akin. Malaya na ako. Pagkasabi niya noon, nagsimulang magpalakpakan ng mga tao. Hindi isang masayang palakpakan, kundi isang palakpak ng respeto at simpatya. May mga sumigaw ng, "Tama yan, Ramon. Mabuhay ka." Nawala na sa sarili si Franco. Ang kanyang perpektong gabi ay naging isang bangungot. "Mga sinungaling," sigaw niya. Inaagaw ang mikropono mula sa MC. "Huwag kayong maniwala dyan. Edited ang tape na yan. Isang malaking sabotahe." Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang mga tao ay nagsimulang maglakad palapit, tila gumagawa ng isang pader sa paligid ni Ramon para protektahan ito. Sinubukan ng mga gwardiya ni Franco na itulak ang mga tao, pero mas marami sila. Walang aalis. Bulyaw ni Franco, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. "Security! Hawakan niyo si Ramon Alonzo." Pero ang mga tao, ang mga ordinaryong magsasaka at trabahador na nakakakilala kay Ramon ay humarang. Sila na ang naging pader, sila na ang naging hustisya. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay nakatuon sa pagitan ng mga tao at ng mga gwardiya, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng entablado. Mula sa loob ng kanyang barong, may dinukot si Franco, isang malamig at matalim na kislap ng metal, isang balisong. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Ramon ang apoy ng pagkasuklam sa mga mata ni Franco. Nakita niya ang pag-angat ng kamay nito. Nakita niya ang talim na handa ng isaksak sa kanya, ang pinagmulan ng kanyang kahihiyan. Pero bago pa man makakilos si Franco, isang anino ang mabilis na gumalaw sa kanyang harapan. Si Elena. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Itinulak niya si Ramon sa likuran at humarang siya sa pagitan nila ni Franco. Ang kanyang mga braso ay nakadipa na parang isang anghel na handang sumalo ng lahat ng sakit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa talim ng kutsilyo. "Subukan mo!" Matapang na hamon ni Elena. Isang kolektibong sigaw ng takot ang kumawala mula sa mga tao sa plaza. Kasabay ng pagsugod ni Franco, ang kanyang kamay na may hawak na patalim ay dire-diretsong tumutok sa dibdib ng babaeng humahadlang sa kanyang paghihiganti. Ang talim ng balisong ay kumislap sa ilalim ng ilaw, isang malamig na guhit ng kamatayan sa gitna ng nagkakagulong plaza. Ngunit bago pa man nito maabot ang balat ni Elena, isang kamay na mas mabilis pa sa kidlat ang humarang dito. Ang mga daliri ng isang matandang magsasaka na sanay sa paghawak ng araro ay buong lakas na pumilipit sa pulsuhan po ni Franco. Isang matinis na sigaw ng sakit ang kumawala kay Franco, kasabay ng pagkalaglag ng patalim sa lupa. Sa isang iglap, ang takot ng mga tao ay napalitan ng galit. Ang mga ordinaryong mamamayan na matagal nang sinisikil ni Franco ay sumugod na parang isang malaking alon. Nilamon ang espasyo sa paligid niya. Hindi na kailangan ng mga pulis.
Ang taumbayan na mismo ang nagsilbing rehas na bakal, kinulong si Franco sa gitna ng kanilang poot. Kasabay nito, ang tunog ng sirena ng pulis ay humawi sa gabi, palakas ng palakas habang papalapit. Ang tulong na ipinadala ni Elena bago pa man magsimula ang gabi ay dumating na sa wakas. Agad na dinakip ng mga awtoridad si Franco, hindi lang para sa tangkang pananaksak, kundi para na rin sa mga kasong bribery, coercion, at graft na inihain ni Elena gamit ang mga ebidensyang nakalap niya. Habang isinasakay si Franco sa police car, ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang mayabang na manager, kundi ng isang talunang walang natirang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Ramon si Elena ng napakahigpit. Diyos ko, Elena, akala ko, o hindi niya matapos ang sasabihin, ang takot na mawala ang babaeng nag-iisang naniwala sa kanya ay mas matindi pa sa takot na mamatay. Shh! Tapos na! Bulong ni Elena, hinahaplos ang likod ni Ramon. Tiningnan niya ang braso niya, kung saan bahagyang dumaplis ang patalim. Isang mahabang galus lang ito, isang paalala ng laban na kanilang pinagtagumpayan. Nang medyo humupa na ang lahat, nakita ni Ramon ang kanyang ina na nag-iisang nakaupo sa gilid ng entablado, umiiyak. Nilapitan niya ito, hindi para magalit, kundi para tapusin na ang lahat. Ma, sabi ni Ramon. Nag-angat ng tingin si Aling Ising. Ang mukha niya ay puno ng luha at pagsisisi. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ang nanay mo. Tinitigan ni Ramon ang ina. Hinanap niya ang sakit, ang galit, ang hinanakit sa kanyang dibdib. Pero wala na. Ang natira na lang ay isang malawak na kapatagan ng kapaguran at pagtanggap. Pinapatawad na kita, ma, sagot ni Ramon. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang huling bigat na nawala sa kanyang balikat. Pinapatawad kita, pero hindi ibig sabihin noon ay babalik pa ako. Pero saan ka pupunta? Paano na kami? Tanong ni Ising, bumabalik sa dating ugali ng pagiging biktima. Dumukot si Ramon sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang natitirang pera mula sa huli niyang sweldo at ang kaunting naipon niya. Hindi ito marami, pero sapat na. Inilagay niya ito sa nanginginig na kamay ng kanyang ina. Hindi na ako ang kalabaw ninyo, ma, sabi ni Ramon. Ang boses ay kalmado, pero pinal. Kailangan niyo nang matutong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Si Junior, kaya na niyang magtrabaho. Si Nene, matalino, makakahanap siya ng paraan. At ikaw, ma, kailangan mo nang harapin ang mga resulta ng mga desisyon mo. Tinalikuran na ni Ramon ang kanyang ina. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Hindi na siya lumingon pa. Kinabukasan, habang sumisikat ang araw, pinupuno na ni Ramon at Elena ang likod ng isang luma at medyo kinakalawang na pickup truck. Kaunting damit, ilang gamit sa pagmimekaniko, at ang lumang radyo ni Elena na maingat na binalot sa kumot. Iyon lang. Iniwan nila ang lahat ng pait ng nakaraan. Habang nag-aayos, lumapit ang ama ni Elena, si Don Vergara. Ang mukha nito ay seryoso. Elena, sigurado ka na ba dito? Tanong ng matanda. Iiwan mo ang lahat ng ito para sa kanya? Tumango si Elena nang walang alinlangan. Pa, hindi ko iniiwan ang yaman. Tinatakasan ko ang hawla. At oo, para sa kanya. Bumuntong hininga ang Don. Tumingin ito kay Ramon, mula ulo hanggang paa. Alagaan mo ang anak ko, iho. Kapag sinaktan mo siya, hahanapin kita kahit saang sulok ng Pilipinas. Hindi po mangyayari yun, sir. Magalang na sagot ni Ramon. Siya po ang nagligtas sa akin. Hinding-hindi ko po siya pababayaan. May iniabot ang Don na isang sobre kay Ramon. Para sa pagsisimula ninyo. Umiling si Ramon. Salamat po, Don. Pero gusto po naming magsimula sa sarili naming pagod. Mas masarap po ang tagumpay kapag pinaghirapan.
Isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Tumango ito at niyakap ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago sila umalis. Sumakay na sila sa pick-up. Si Elena ang nagmamaneho. Bago paandarin ang makina, may kinuha si Ramon mula sa kanyang bulsa, ang luma niyang SIM card, ang numerong alam ng lahat ng taong nanakit sa kanya. Dahan-dahan niya itong binali sa gitna at itinapon sa labas ng bintana. Isang simbolikong pagputol sa lahat ng koneksyon sa nakaraan. Ngumiti si Elena sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya. "Ready ka na?" tanong ni Elena. "Ready na," sagot ni Ramon. Ang puso ay puno ng kapayapaan sa unang pagkakataon. Pinaandar ni Elena ang makina. Habang papalayo sila sa Hacienda Vergara, papalayo sa mga tubuhan na naging saksi sa kanyang pagdurusa, binuksan niya ang radyo ng pick-up. Isang pamilyar na himig ng gitara ang pumuno sa loob ng sasakyan, ang lumang kundiman. Ang parehong kanta na tumugtog noong unang beses niyang ayusin ang radyo ni Elena. Nagkatinginan sila at sabay na napangiti. Habang tinatahak nila ang highway palayo sa bayan, ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay sariwa at malinis. Tila hinuhugasan ang lahat ng alaala ng kahapon. Sa unang pagkakataon, si Ramon ay hindi ang taong naiiwan. Siya ang taong umaalis para magsimula. At sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, ay ang babaeng nagturo sa kanya kung paano hanapin ang tamang himig ng sarili niyang kaligayahan. 2 taon ang lumipas. Ang maingay at magulong hangin ng Hacienda Vergara ay napalitan ng banayad na simoy ng dagat sa isang maliit na bayan sa Batangas. Dito, sa harap ng isang kalsadang hindi gaanong dinadaanan, nakatayo ang isang maliit na paupahang pwesto na may karatulang simple ngunit malinis ang pagkakasulat. Alonzo Electronics Repair Shop. We give all things a new song. Sa loob, ang amoy ay hindi na usok ng asukal, kundi ang pinaghalong samyo ng bagong hinang na tingga at kapeng barako. Nakaupo si Ramon sa kanyang mesa. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa isang lumang transistor radio na dinala ng isang mangingisda kaninang umaga. Ang kanyang mga kamay, na dati puno ng grasa at langis, ay malinis na ngayon at mas sanay na sa paghawak ng maliliit na tornilyo at makukulay na wiring. Ang peklat sa kanyang kanang braso ay naroon pa rin, isang maputing guhit sa kanyang kayumangging balat, isang permanenteng paalala, hindi ng sakit, kundi ng kaligtasan. Isang mahinang tunog ang maririnig mula sa dulo ng kanyang soldering iron habang maingat niyang ikinakabit ang isang bagong pyesa sa circuit board. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay puno ng konsentrasyon na may halong kasiyahan. Ito ang pangarap niya. Isang maliit na espasyo na pag-aari niya. Isang trabahong ginagawa niya hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pasyon. Bumukas ang pinto sa likod ng shop at pumasok si Elena. Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Nakasuot lang ito ng simpleng duster at tsinelas. Ang buhok ay nakapusod lang, ngunit para kay Ramon, mas maganda ito ng 100 beses kaysa noong nakasuot ito ng mga mamahaling bestida. "Break muna, mahal," malamig na sabi ni Elena. Inilapag ang isang tasa sa tabi ni Ramon. "Baka malusaw na yang radyo sa titig mo." Ngumiti si Ramon at binitiwan ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang tasa at hinipan ang mainit na kape. "Malapit na to. Ayaw lang talagang tumunog noong una. Lahat naman ng sira, basta hawakan mo, gumagana ulit," sagot ni Elena. Naupo sa tapat niya at marahang hinaplos ang peklat sa braso ni Ramon. Ang kanilang katahimikan ay komportable, puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Dito, sa kanilang maliit na mundo, natagpuan nila ang kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nabibili ng pera o ng pangalan.
Ito ay kapayapaang itinayo nila mula sa mga pira-piraso ng kanilang basag na nakaraan. Habang nagkakape, may naalala si Elena. Ay oo nga pala, may sulat na dumating para sa'yo kanina. Kinuha niya ang isang manipis na sobre mula sa ibabaw ng ref at iniabot kay Ramon. Nawala ang nangiti sa labi ni Ramon nang makita ang sulat. Galing ito sa Negros. Ang sulat kamay ay kay Junior, ang kanyang kapatid. Ilang sandali niya itong tinitigan, tila nag-iisip kung bubuksan ba o hindi. Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Kahit anong laman niyan, kasama mo ako. Huminga ng malalim si Ramon at binuksan ang sobre. Kuya, kumusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Gusto ko lang ibalita sa iyo ang mga nangyari dito. Si Franco nakakulong pa rin. Nahatulan siya ng 10 taon para sa mga kaso niya. Yung hacienda, si Sir Vergara na ulit ang namamahala. Mas naging maayos ang trato sa mga trabahador ngayon. Kami naman, ayos lang. Si Nene, scholar sa isang kolehiyo sa Bacolod. Ako, nagtatrabaho bilang service crew sa isang fast food. Mahirap, pero kinakaya. Natuto na kaming tumayo sa sarili naming mga paa, kuya. Yun ang pinakamalaking aral na iniwan mo sa amin. Si Mama, nasa isang home for the aged na siya. Nagkaroon siya ng mild stroke noong 1 taon at hindi na namin siya kayang alagaan. Naubos na ang lahat ng pera na naipon niya. Doon, may mga nurse na nag-aasikaso sa kanya. Lagi kanyang hinahanap, kuya. Lagi niyang sinasabi na sana mapatawad mo na siya. Ibinaba ni Ramon ang sulat. Tumingin siya sa malayo, sa bintana, kung saan tanaw ang asul na langit. Hindi siya umiyak. Wala na ring galit. Ang naramdaman niya ay isang malalim na awa. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang inang naligaw ng landas dahil sa takot sa kahirapan. Nagpatawad na ba siya? Oo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. At hindi ito nangangahulugang kailangan mong bumalik sa lugar kung saan ka sinaktan. Ilang buwan na ang nakalipas, nalaman niyang may maintenance na gamot ang ina niya. Lihim siyang nagpapadala ng pera sa Home for the Aged sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sapat lang para sa mga gamot at ilang prutas. Hindi niya ito ginawa dahil sa utang na loob. Ginawa niya ito dahil sa habag. Ito ang kanyang paraan ng pagpapatawad. Isang pagpapatawad na may hangganan. Isang pagpapatawad na nagbibigay ng tulong, ngunit hindi na muling isusuko ang sarili. Okay ka lang? Tanong ulit ni Elena. Tumango si Ramon at hinawakan ang kamay ni Elena. Okay lang, mahal. Mas okay pa sa okay. Bumalik siya sa kanyang mesa at muling hinarap ang sirang radyo. Ikinabit niya ang huling tornilyo, isinara ang takip at isinaksak ito sa kuryente. Pinihit niya ang dial. Sa una, puro static. Ngunit habang dahan-dahan niyang inikot ang pihitan, isang malinaw at masayang himig ang pumuno. Sa maliit na shop, isang modernong kanta, puno ng tunog ng gitara at tambol, isang awit tungkol sa pagsisimula muli at pag-ibig na nagbibigay pag-asa. Napangiti si Ramon. Lumapit si Elena sa likuran niya at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Ramon habang sabay nilang pinakikinggan ang musika. Hindi na niya kailangan ang lumang kundiman para maalala ang kanilang pag-ibig. Ang bawat araw na kasama niya si Elena ay isang bagong kanta. Ang bawat paggising niya sa umaga na malaya at payapa ay isang bagong himig. Ang radyo, na dating simbolo ng kanyang nakaraan at ng kanyang pagkabigo, ay simbolo na ngayon ng kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ayusin ang anumang sira. Ang kapangyarihang maghanap ng tamang signal sa gitna ng ingay, at ang kapangyarihang pumili ng sarili niyang musika. Sa wakas, natagpuan na ni Ramon ang tamang frekwensya ng kanyang kaligayahan. At sa himig na yon, nagsara ang isang kabanata at nagbukas ang panibago. Mahal kong tagapakinig, at sa bawat isa sa inyo
na sumubaybay sa kwento ni na Ramon at Elena hanggang sa huling sandali. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang inyong pakikinig ay ang hanging nagbigay buhay sa bawat salitang aking isinulat. Aaminin ko, may mga gabing binabagabag ako ng sarili kong mga tauhan. Ang pagsulat sa eksena kung saan itinatwa ni Aling Ising ang sarili niyang anak sa loob ng istasyon ng pulis ay parang pagdurog din sa isang bahagi ng aking puso. Ngunit kailangan itong isalaysay dahil ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng isip. Ito ay hango sa mga bulong na naririnig natin sa araw-araw, sa mga kwento ng sakripisyo, ng mga pangarap na isinantabi para sa pamilya, at sa bigat ng salitang utang na loob na minsan ay nagiging isang kadena. Nais kong maging paalala ang kwento ni Ramon na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong isang maliit na ilaw ng pag-asa na nag-aabang, isang ilaw na hindi natin makikita kung hindi tayo mismo ang magsisindi nito. At ang pag-ibig, tulad ng kay Elena, ay hindi isang hawla, kundi isang susi na nagpapalaya. Ang pagpapatawad naman ay isang butil na itinatanim hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Pero nais kong iwan sa inyo ang isang tanong. Kung ikaw si Ramon, sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil, kaya mo bang patawarin ang iyong ina? Ano ang tumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento, like, at pag-share ay ang nagsisilbing musika sa aking paglalakbay bilang manunulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, lubos na gumagalang, sinagtala copyright 2025 ng Ang Huling Himig ng Radyo. Lahat ng karapatan ay nakalaan.